Magandang araw mga Kamilo. Dito po, Dogs Behavior Episode 2. Pag-uusapan po natin dito yung behavioral issue na tinatawag na excessive barking. So meron tayo ditong estudyante na sobrang ingay. Ito po yan. Tingnan nyo itong estudyante ko, si Sky, isang Pomeranian. Sobrang ingay nitong asong to. Ayan o. Sobrang matahol, hindi mapigil ng owner. Ipapakita ko kung paano ko i-correct tong asong to. Madali lang to i-correct eh. Ang isa ring problema ko kasi dito, hindi makorek ng owner. Kaya tuturuan ko yung owner paano makukorek tong asong to. Yan guys, oh. Maingay yan kahit sinong dumaan, motorsiklo, tao, no? Sobrang ano niya, tensyonado. Na-corner kasi siya. Mata ginagamit nito mga to, tsaka tenga. Kaya maingay. Gagawin ko sa kanya, walking ulit kami. Alright. Yan, sit. Stay. Yan. Down. Yung lie down niya, higayin, no? Stay. Very good. Yes. Yes. Very good. Yung mga ganitong mga aso na sobrang matahol, kailangan po talaga niya ng exercise. Kapag wala kasing exercise ang aso, tapos lagi lang nasa loob ng bahay, hindi pa sanay sa mga iba't ibang tao, sa iba't ibang hayop, talagang maingay yan guys. Ang bilis no, parang magic na bumait siya bigla. Tapos tingnan niyo, kanina nung papunta ko doon, hindi lang nakita sa video, kakagatin niya ako sa sobrang tensyonado niya. So ngayon tingnan niyo, inahawakan ko. Pati na manner ng hawak ko, ayun, pati manner ng hawak ko guys, oh, walang kakaba-kaba. Agad talaga yan pag ibang tao. Naagat talaga pag ibang tao. Ako kasi, guys, wala po akong takot sa aso. Nararamdaman ng aso na hindi ako takot sa kanya. Itong isang maliit din, sobrang ingay din nito. Yung chihuahua, oh. Ang problema rin dito, guys, pagka marami yung aso nyo, nagkakaroon ng domino effect yan. Kung sino yung pinaka-unbalance, siya yung nagtuturo ng pangit na behavior sa ibang aso. Katulad nito. So, tama yung analysis ko. Kasi naging maingay to, ma'am, no? Dahil dito kay Sky. Ito, ma'am, hindi pa sanay sa training leash to. Kitang-kita nyo, guys, oh, hindi lumalakad. Hindi yan sila pwede mag-ano eh, kasi nag-aaway sila. Hindi, ma'am, kayang-kaya natin to. Pagsasamahin natin yung mga dogs nyo. May corgi dito, guys, nakatali. Diretso ka lang, te. Te, diretso ka lang, te. Diretso. Pitik. Pitik sa tali. Mali yan, te. Mali. Mali yan. Mali yan. Mali yan ginagawa mo, te. Ang pinaka-technique at strategy para hindi mag-ingay yung aso mo kapag naglalakad ka sa labas, kapag nakakita ng ibang aso, diretso lang yung lakad mo. Hanggat maaari, diretso rin yung tingin mo. Yun ang tinuro ko kay ate. Katulad nito. Kaliwa. Yan. O, lakad te. Diretso te. Tingin ka dito. Oh. Very good. So, eto guys, lumalakad na si Snooki. Very good girl. Yes. Yan, lumalakad na si Snooki. Very good. Huwag niyo siya lang hayaan na nakakawala lang, ma'am. Kasi magagawa nila yung gusto nila. Mas maganda yung exercise ganito. Lakad kayo ng lakad, sabay na po sila. Tingnan niyo po itsura nilang dalawa ngayon, oh. Nakasit. Hanggang isama natin tong isa. So, ma'am, ite-train ko rin to isa, dahan-dahan lang. So, ito kasi happy-go-lucky. Mas maganda, kapag nakita niyong balance itong dalawa, kalmado, susunod na rin to. Positive reinforcement naman focus ng training natin. O, yan ma'am, picturean niyo, oh. Pagod sila kasi, oh. Very good, ah. Sit. Alright, stay. So, ito si Sky. Yan, Sally. 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 Meow. Si Snooki. Good. Maingay ang mga asong to dahil ginagamit nila ang kanilang mga mata at mga tenga. Importante rin na ma-engage natin ang kanilang mga ilong dahil kapag ilong ang ginagamit ng mga mahal nating fur babies, makikita nyo naman na mas tahimik sila at mas nakikilala nila ang dapat nilang kilalanin. Kaya tayong mga dog owners, dapat matutunan natin mag-exercise ng ating mga aso. Ma-explore nila ang labas. Dahil kapag nagagawa nila yan, nagiging stimulated ang kanilang mga utak. Mas nagiging kalmado at balanse ang ating mga fur babies.
Susundan lang ng dog owner at mga kasama nito ang tinuro ko sa kanilang mga fur babies. At sigurado ako, mas magiging tahimik at kontrolado na ang mga fur babies na ito.